Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kaniyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na parito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kaniyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa Biyernes na ito sa kapistahan ni Santiago o Saint James the Great. Lagi nating naririnig, be careful of what you wish for. Di po ba? Lalong-lalo na kapag hihiling ka sa Diyos, kailangan tayong mag-ingat dahil baka yung hinihiling natin, tayo mismo ay hindi makayanan. Sino ba si Santiago? Si Santiago ay isa sa mga mangingisda na tinawag ni Jesus
sa lawa ng Galilea. Sila ay nangingisda, siya ay nangingisda, nakasama ang kaniyang kapatid na si Juan at si Simon Pedro at ang kapatid ni Simon Pedro, si Andres. Sila ay mga anak ni Zebedeo. Hindi sila mahirap, hindi rin mayaman, dahil mayroon silang pag-aaring mga bangka na ginagamit nila sa kanilang paghahanap buhay. Nung tinawag sila ni Jesus na sumunod sa akin, silang apat ay sumunod nga kay Jesus. Si Santiago rin ay naroroon nang gumawa si Jesus ng himala nang buhayin niya ang anak ng Roman soldier na si Jairus. Si Santiago din ay nandoon sa bundok kung saan nagbagong anyo si Jesus. Maraming pagkakataong si Santiago ay nababanggit sa mga ebanghelyo, lalong-lalo na nang si Jesus ay nagpapahayag ng mabuting balita at gumagawa ng himala. Kaya dahil siguro sa ganong pagkakataon, nakiusap ang kaniyang ina na ang pangalan ay si Salome, isa sa mga babaeng sumusuporta sa mga gawain ni Jesus. Ano ang request ng kaniyang nanay? Dahil sumusunod naman sa iyo ang aking anak, pwede ba na sa pagdating ng iyong kaharian, sana paupuin mo sila sa iyong kanan at sa iyong kaliwa? Kaya maliwanag ang tugon ni Jesus. Kakayanin ba ninyo ang aking pagbabata? Opo, kakayanin namin. Talagang ikaw ay magbabata. Talagang kayo ay maghihirap. Pero ang umupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay ang Ama ang magpapasya. Kaya nga po nagalit yung 10 pang alagad. Siguro sa kaisipan ng 10, bakit nangunguna tong 2? Dapat kami rin. May ganoong thought, no? Tumatakbo sa ganon ang kanilang kaisipan. Ganun pa man, makikita natin ang proseso ni Kristo na habang siya ay nagtuturo ng kababaang loob, habang siya ay nagtuturo ng kailangan nating bumaba ng bumaba, ito namang kaniyang mga alagad, ang gusto tumaas ng tumaas. Kaya ito ay kaniyang pinagsabihan na ang anak ng tao ay naparito upang maglingkod at hindi paglingkuran. Ialay ang buhay upang matubos ang marami. Ano ba yung kopa? Ano ba yung kopa na kanilang iinumin kung bakit ginamit ni Jesus ang bagay na ito? Sa lumang tipan, ang kopa ay simbolo ng covenant with God. Kaya kung sa kanilang pakikipag-usap sa Diyos o sa kanilang pagtitipon, ay palaging may kopa na nagsasaad ng kanilang relasyon o covenant ng pakikipagniig sa Diyos. Parang ang saksi sa kanilang covenant ay ang kopa na kanilang iinumin. May 2 klase ng kopa na sinasabi si Jesus. The cup of glory and the cup of suffering. Yung cup of glory, hindi ka pwedeng makainom sa kasayahan lamang. Hindi ka pwedeng makainom kung sa tagumpay lamang. At bago mo matikpan
ang cup of glory, kailangan mo munang dumaan sa panibagong cup o the cup of suffering. Dahil sinabi ni Jesus na ang patungo sa kaharian ay ang paghihirap o pagbabata para sa kaligtasan. Kung kaya ninyong uminom sa cup of suffering, then you are welcome. Pero kung gusto lamang ninyong maupo dahil gusto nyong makilala kayo, ito ang hindi karapat-dapat. Binabali ni Jesus, sinisira ni Jesus ang mentality ng mga alagad na ang pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan ng pagiging bida sa Kaniyang kaharian. Hindi po. Sinisira niya ang kaisipan upang ipakita sa mga alagad na ang pagsunod sa akin ay pakikiisa sa kopa ng paghihirap. At ang kopa ng paghihirap, the cup of suffering, is a symbol of God's salvation to us. Maliwanag yun. Dapat ito ang maging mentality ng mga alagad. Kaya nga nang sinabi ni Jesus, ang mga bagay na ito, wala nang nagtangkang magtanong pa sa Kaniya kung sino ang pinakadakila sa Kaniyang kaharian. Dahil magiging dakila ka lamang sa kaharian ni Kristo kung kaya mong uminom sa kopa ng paghihirap. Ito ay ating laging ginagawa. Ito ay ating laging nasasaksihan na sa banal na Eucharistia may kopa tayong pinagsasaluhan. Ang kopa ng kaligtasan ng dugo ng pagliligtas at paghihirap ni Jesus Nazareno. Kaya sa huling buhay ni Santiago, siya ang kauna-unahang apostol na namatay dahil sa pagsunod kay Kristo. Makikita natin yon at mababasa sa Acts of the Apostle, chapter 12, verses 2 and following. Dahil dito, dahil gusto niyang maupo sa kanan, kailangang ibigay niya ang kaniyang buhay kay Kristo. Muling ibinabalik sa atin ang tanong, ano ang ibig mo? Ano ang gusto mo? Bakit ka naglilingkod? Ano ang ibig mo? Bakit ka nagdedeboto sa Poong Nazareno? Ano ang ibig mo? Pagdarasal? Pwede. Kaligtasan? Pwedeng-pwede. Biyaya? Siguradong pwede. Pero paano kung nasa gitna ka na ng kahirapan, susunod ka pa rin ba kay Kristo? Dahil ang daan ni Kristo ay daan ng krus at ang daan ng krus ay daan ng paghihirap. Walang makararating sa kopa ng tagumpay kung hindi natin kayang batahin ang kopa ng paghihirap. Kaya nga when you pray, do not ask that God will hear you. But instead,
that we listen to God. Pag nagdarasal ka, huwag mong iisiping pakinggan ka ng Diyos. Ang isipin mo'y pakinggan mo ang Diyos. It is the other way around. Para maintindihan natin kung ano ang hinihingi at dinadasal natin sa Diyos. Ang dasal bang ito'y kaya kong panindigan? Ang dasal bang ito'y kaya kong pasanin? Ang dasal bang ito'y para lamang sa glory ng aking sarili o para ako din ay makiisa sa kopa ng kaniyang paghihirap? Ang paglalakbay natin bilang Kristiyano ay pakikiisa sa krus ni Kristo. Kaya yung masayahin, kaya yung palaging positive, kaya yung palaging masaya sa gitna ng krus na dinadala, ay nakikiisa na ang kopa ng paghihirap ay kailangang dalhin at inumin upang tayo naman ang bigyan ng kopa ng tagumpay. Hindi tayo pwedeng makarating sa tagumpay kung hindi natin mapapagtagumpayan ang kopa ng paghihirap ni Kristo. Ito yung sinasabing ang tagumpay ay matamis sa unang pagkakataon. Dahil mula sa paghihirap, mararating mo ang tagumpay ng matamis at may galak. Ito si Santiago. Ibinigay ang kaniyang buhay dahil ipinangako niyang opo. Sumagot siya kay Jesus na opo. At sa opong iyon, ang kaniyang buhay ay naging saksi sa kadakilaan, pagmamahal, kaligtasan, at awa ng Diyos. Tingnan po natin kung saan tayo nagtatagumpay. At pag nalaman natin ang tagumpay, mararamdaman natin ang tamis ng buhay. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.